Maagang nagising si Zandro upang ipaghanda ng almusal ang kanyang mag-ina. For sure naman ay tatanghaliin ang asawa sa paggising dahil sa ginawa nila kagabi. Napangiti siya na maalala ang lahat. They were both insatiable last night. Nagulat nga siya at wala man ng pagtutol mula kay Bella. Pero kahit papaano ay may kurot sa kanyang puso nang hindi nito sagutin ang ilang beses niyang pagsabi rito na mahal niya ito. It's not that na gusto niyang sabihin din itong mahal siya nito, but a simple gesture or even a single word would do. Ngunit, nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Wala man lang ni anumang reaksyon sa muka. Naligo muna siya. Hindi niya maalis ang mga tingin sa asawang kasalukuyang natutulog pa. Tiyak na magagalit ito sa kanya mamaya lalo na kapag nakita nito ang mga love marks niya sa katawan nito. From her chest down to her abdomen and even on her back, puro marka niya. Masuyo niya itong hinalikan sa labi. She stirred a little but she remained asleep. Napagod talaga. Halos patapos na siyang magluto na magising si Jared. Agad itong umupo sa mesa na makitang may nakahain ng pagkain. He prepared fried eggs and hot dogs, pati na rin bacon at pancake na lahat ay paborito ng asawa. "Morning, Dad. Where's Mom?" Tanong nito sabay tusok nito sa hotdog. Agad nitong isinubo iyon. Natutulog pa, anak. Gutom ka na ba? Pwede ka nang maunang kumain." "Hindi pa naman po. Kaya lang magpapaalam po sana ako. Susunduin daw po kasi ako ni Lola, okay lang po ba? Doon na din daw po sana ako mag-breakfast." Ngumiti siya. "Of course. Pihadong gustong-gusto ka noong makasama." "Gusto ko din po silang makasama. Tsaka, pupunta din daw po doon sina Tito Jonathan kasama ang family niya." Halata ang saya at excitement sa mukha ng anak. "Basta, ang bilin namin sa'yo, ha? Mag-ingat palagi. And don't forget to inform your Lola or even your Tito Jonathan if you feel something off, okay? Alalahanin mong kagagaling mo lang sa isang operasyon." Tumango ito. "Sige, Dad. Balik na po ako sa kwarto ko. Maliligo po muna ako. I love you, Dad." Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso dahil sa sinabi ng anak. "I love you more, son. And I'm so sorry." "Sorry for what, Dad?" "Na wala ako sa buhay niyo mula noong ipinanganak ka. Wala ako noong mga panahong kailangan niyo ako. I can't just imagine how hard and painful it is growing up without a father. Na hindi ko man lang nakita ang unang pagapang mo o ang unang hakbang mo. Even the first word you said. Hindi ko man lang narinig. All of your first, wala ako. I'm such a terrible father. Kahit sarili ko, hindi ko mapatawa dahil maraming mga taon ang nasayang na hindi ko kayo kasama." Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng anak. Takot siyang makita ang hinanakit at panunumbat sa mukha nito. "Nothing to worry, Dad. May mga bagay talaga na nangyayari na wala sa plano natin. Mga pangyayaring hindi natin makontrol at inaasahan. Ang mahalaga ay ang ngayon, di ba? Tsaka, hindi nyo naman kasi alam na nagkaanak kayo ni Mami, di ba? Basta, magkakasama tayo ngayon, buo at masaya." His son's words warmed his heart. Bella raised their son well enough that it made him guilty and be sorry for not being on their side a long time ago. Hindi niya napigilan ang lapitan at yakapin ito. Maswerte lang siya at nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon na maipakita niya sa kanya mag-ina na karapat dapat siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Naramdaman niyang gumanti ng yakap ang anak. Natigil lang iyon nang makarinig sila ng busina galing sa labas. Napabitaw sa kanyang anak. Andyan na yata si Lola, hindi pa ako nakakaligo." Aligagang saad nito. "Don't worry, son. Umakyat ka na at maligo na. Ako na ang lalabas." Utos niya rito. Napailing na lang siya nang magtatakbo ito papunta sa kwarto nito. Agad naman siyang lumabas upang salubungin ng ina sa pag-aakalang ito ang naroon. Pero si Mang Orlan lamang pala. Hindi na raw nakasama ang kanyang ina dahil may biglaang dumating na bisita. Inanyayahan niya itong pumasok sa loob at nang makapag-almusal subalit tumanggi ito. Nakapag-almusal na raw ito. Maya-maya ay lumabas na si Jared. Nakasukbit ang isang backpack sa balikat nito. Ang bilis mo yata. Naligo ka ba?" Taka niyang tanong lalo at hindi naman basa ang buhok nito. Napakamot ito sa ulo. "Hindi na nga, Dad. Nakakahiya po kung paghihintayin ko pa si Mang Orlan. Besides, katatawag lang po ni Lola na doon na lang daw po ako maligo at kumain. Okay lang din daw po na doon na ako tumira.
Abot-tenga ang ngiti nito. She really missed me that much. Ginulo niya ang buhok nito. You'll enjoy it there. Basta wag mong kakalimutan ang bilin namin, ha? Opo, ingatan ang sarili. Good. Tell Mom that I'll be missing her. Ingatan niyo po siya, Daddy. Missed her? Akala mo naman, matagal kayong hindi makikita. Takang tanong niya. Jared grinned. I'll be with Lola for a few days. You and Mom can do whatever you want, he said. Napahalakhak siya nang maisip ang tumatakbo sa utak ng anak. He's indeed a fajardo. Thank you, son. Enjoy. He bid goodbye before leaving. Inihatid niya ng tanaw ang sasakyan ng mga ito bago nagpa siyang bumalik sa loob. Talagang umaayon ang panahon at pagkakataon sa kanya. Pati ang kanyang anak ay nakikiayon din. Well, he's already 12 and will be turning 13 in a couple of months. Kung tutuusin, dapat ay marami na itong crushes sa edad nito. Mukhang kailangan nila mag-usap pagbalik, man to man. But for the meantime, kailangan muna niyang asikasuhin ang asawa. He prepared breakfast in bed for her. Pati ang pampaligo nito ay naihanda na din niya. Pati sana damit, ihahanda din niya kaya lang naisip niyang hindi naman ito yun kakailanganin. Huhubarin din naman niya ito. He wants her naked beside him. Napangiti siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dalang tray ng pagkain sa side table. Muntik pa siyang matapilok nang biglang kumilos si Bella sa pagkakatulog at lumihis ang kumot na nakatabing sa hubad nitong katawan. Alam ng Diyos na halos tawagin na niya ang lahat ng anghel, mapigilan lamang ang sarili na huwag papakin ng asawa. For heaven's sake! Nakalabas na ang dibdib nito at tila nag-aanya niya. He felt he is at the side of her. Ni hindi na nga niya napigilan ang sarili nang humiga siya sa tabi nito. Kahit kailan talaga, mahina siya pagdating sa babaeng ito. Ito na yata ang karma niya. Nagawa nitong hawakan at rendahan siya sa leeg ng walang kamalay-malay. Nanginginig-nginig pa siya ng dahan-dahang sakupin ng kanyang bibig ang chest nito. Pinaglaruan niya iyon noon sa pagitan ng kanyang ngipin. Bago niya halikan iyon. Nakakapanggigil, nakakasabik. Lalo lamang nagwala ang kanya. His other hands started moving to her abdomen. Dumadama, pumipisil. Marahil ay naramdaman ng asawa ang ginagawa niyang milagro dito, kaya dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Morning, sweetheart. Bati niya rito. What are you doing? Zandro naman eh. Reklamo nito nang mapansin ang kanyang ginagawa. Subalit, agad itong napasinghap nang mahanap ang gusto niyang puntahan. I'm still tired. Gutom na rin ako. Napatawa na lang siya nang marinig ang pag-aalboroto ng tiyan nito. Hahalikan sana niya ito sa labi subalit nag-iwas ito ng tingin. Hindi pa ako nagsisipilyo. Bulong nito. Still, he didn't listen. Sinakop niya ang labi pero siya na rin ang kusang humiwalay dito na marinig niya ang pag-aalboroto ng tiyan nito. She really must be hungry. Gutom ka na nga. Nakangiti niyang sabi. Hinawi niya ang buhok nitong tumatabing sa mukha nito. He felt the urge to kiss her forehead, so he did. Inalalaya niya din itong sumandal sa headboard ng kama bago inilapit dito ang inihanda niyang almusal. Hindi niya magawang kumain ng diretsyo. Mas gusto na lang niya na titigan si Bella habang kumakain. Manaka-naka din niya itong sinusubuan. Marahil ay napansin nito ang pagtitig na ginagawa niya. Quit staring, okay? Sita nito. Ginitian lang niya nito. Si Jared. Ipinasundo nga pala ni Mommy. Hindi ka na ginising ng anak mo at mahimbing ka raw natutulog kanina. Tatawagan ka na lang daw niya mamaya. Paliwanag niya. Napangiti siya nang maalala ang ginawa ng anak. Alam niyang sinadya nito na maiwan silang dalawa ng mami nito. Mataktika din, katulad niya. Mukha kang timang. You're smiling all by yourself. Ani Bella habang nakatitig sa kanya. Wala naman. Naisip ko lang na solo pala natin ang bahay ng ilang araw. He smiled mischievously. And so? We all have the time to explore and devour each other. Walang istorbo. Maski ano pa ang gawin natin. You can scream all you want as I taste every part of your body. You can scream all you want as I lick and sip you until you convulse with so much pleasure. I could make love to you in each corner of the house. We could be naked all the time not minding someone might see us. And oh?
There was much fire on his eyes and body as he said those words. Lalo lang nagningas ang init na nararamdaman niya. When he saw her licking her fingers that was coated with bacon residue, marahas niyang hinila ang kamay nito at siya na ang sumipsip noon. Looks like bacon taste better on her. Napangiti siya. Tiningala niya ang asawa at nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa ginawa niya. Not again, Sandro. Masasapok na talaga kita. I'm dead tired already at wala akong ibang gustong gawin kundi ang magpahinga lang. Kaya pwede ba? Tantanan mo ako. Wala naman akong balak gawin, okay? Tanggi niya. Tapos ka na bang kumain? Tumangulang ito. Salamat sa breakfast. Akma itong bababa sa kama nang mapatigil ito at bumadha sa mukha nito ang sakit. Agad niya itong dinaluhan. He already knew the reason why she's like that. Makailang beses ba naman silang maglambingan kagabi kaya pihadong nananakit ang buong katawan nito. Pasaan ka ba? I need to pee. Maliligo na pati ako. Pumiksi ito ng akmang bubuhatin niya papunta ng banyo but he insisted. Kung kailangan niyang paliguan ito, mapatawad lang siya ay gagawin niya. Kahit ano, gagawin niya para rito. Napangiti na lang siya nang hindi na ito tumutol pa ng buhatin niya. Success! Hiyaw ng isang maliit na bahagi ng kanyang utak. Excited na siya. Everything was going smoothly between the two of them. Kahit paano ay hindi sila umabot sa puntong nagsigawan sila at nagsisihan sa kung ano man na nangyari noon. Pero, hindi pa rin niya maiwasang magdamdam sa mga panahong hindi siya nito pinapansin at sa tuwing wala itong imik sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa opisina ngayon. Someone requested him for an operation at hindi niya mapahindian. It was her ninang Sol, one of their sponsors on their wedding at isang malapit na kaibigan ng kanyang ina. Ayaw man niyang iwan ng asawa ngunit kailangan. Nag-iwan na lang siya ng isang note saying that he'd be in the hospital and he'd coming back as soon as he's through. Tulog pa kasi ito nang umalis siya. Si Jared naman ay sa makalawa pa ang balik. Ang ilang araw nitong pagtigil sa lola nito ay lampas 1 linggo na. Nagmamaktol na nga si Bella. Naabutan niya itong kausap ang anak via Zoom at nagtatampo na ito dahil namimiss na raw nito ang anak. Subalit na makiusap ang kanyang ina ay hindi na ito nakatanggi pa. He came out of the operating room approximately 14 hours after. He feels exhausted and sleepy and all he wants right now is to go home and cuddle with his wife. Mabuti na lang at malapit lang ang bahay niya sa ospital. In less than 20 minutes ay nakauwi na siya. Ngunit lalo lang siya nakatama ng pagod ang hindi maabutan ng asawa sa loob. Napuno ng takot at pag-aalala ang kanyang dibdib. Paano kung may nangyaring masama rito? And much worse, paano kung tuluyan na nga itong lumayo at iniwanan siya? Lalo siyang binundol ng takot. He tried calling her number ngunit hindi nito sinasagot yun. Panay lang ang ring. Tatawagin na sana niya ang ina nang marinig niya ang paghimpil ng sasakyan sa labas. Agad siyang tumakbo palabas para tingnan kung sino ang dumating. He was relieved when he saw his wife coming out of the car. May bitbit itong pagkain galing sa isang sikat na restaurant. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap. Hey, what's wrong? Higpit na yakap pa. Puno ng pagtataka ang mukha nito. I thought you left me already. Wala ka kasi pagdating ko. Tampo niya ang sabi. Alang namang magmukmuk ako dito sa bahay. And besides, I have work too. May photoshoot at guesting ako kanina sa isang radio station kaya umalis ako. Gabi na rin kami natapos kaya dumaan na rin ako sa isang restaurant para bumili ng hapunan natin. Wala na kasi akong oras para magluto at saka... He sealed her lips with a kiss. That was meant to silence her but... When he felt the intensity as she kisses him back, mukhang nawala na ang lahat ng nararamdaman niya. Ang pagod at puyat pati na rin ang gutom ay bigla nilang naglaho, napalitan na naglalagablab na apoy ang pagitan nilang dalawa. The sound of their grumbling stomach made them stop. Nagkatinginan na lang sila at sabay na napatawa. Pinagsiklop niya ang kamay nila pagkatapos ay hinila ang asawa papasok ng bahay. Magkatulong nilang inihanda ang pagkain. Kailan ba ang balik ng anak mo? Biglang tanong ni Bella. And hearing her said that Jared is his, made his heart swell with happiness. Sa makalawa, siguro? But if you want, we could ask Mom to send him back home. Pagpasensyahan mo na ha? Namiss lang nila masyado ang anak mo. Nagsiselos na ako.
Halata ang tampo sa mukha nito. Napangiti siya ng panggigilan ng tinidor nito ang fried liampo na kinakain nito. Hey, hindi makakapanlaban niyang ulam sa'yo. He teased her. Huwag ka na rin magselos. I'm all yours. Ako muna ang pagkaabalahan mo. Tse, namimihasa ka naman. Bahala ka dyan. Nainis na yata ito dahil iniwanan na siya. Kahit anong tawag niya ay hindi na siya nilingon pa at nagtuloy-tuloy na sa kwarto nila. Ni hindi naman niya masundan agad at kailangan niyang ligpitin ang pinagkainan nila. Mas lalo lang siyang mapapasama kapag nagkataon. Agad naman niya itong sinundan pagkatapos niya. And as he expected, nasa shower room ito. Knowing her, hindi ito makakatulog kapag hindi muna ito naligo. Isa-isa niyang hinubad ang damit sa labas pa lang ng banyo sa kadahan-dahang sinundan ng asawa sa loob. Just perfect. Hindi nakalak ang pinto. Sandro Fajardo! Hiyaw nito nang bigla na lang siyang pumasok sa loob. Bare with all his naked glory, but he only silenced her with a torrid kiss as he grabbed the soap from her hands and he started rubbing it all over her. Ngunit, ilang segundo lang ay hindi rin siya nakatiis. He grabbed her by the ash and he pinned her on the tiled wall. His mouth made its way to her and he nibbled and sipped it thoroughly. Ang magkabilang kamay ng asawa ang halos sa bunutan na siya. Animo ipinagduduldulan ng bibig niya sa chest nito, puno ng intensidad ng kanilang mga hininga. Walang gustong magpatalo. Bella couldn't help but whisper in so much happy. Kahit kailan talaga hindi siya binigo ni Sandro when it comes to this matter. Walang kasing sarap at walang kahulilip na ligaya ang hatid sa kanya sa tuwina. As if naman na may pagkukumparahan siya gayong ito lang naman ang nakauna sa kanya at sigurado siyang ito lang din na magiging kahuli-hulihan. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa nito, she still loves him with all her heart. At kung mabubuhay siyang muli, ito pa rin ang pipiliin niyang makasama. Daing niya nang maramdaman ang panunukso nito sa kanya. Mariin niyang nakagat ang balikat ng asawa ng walang babala na lang basta ginawa ang bagay na yon. Puro halinghing at ingay niya ang maririnig habang panay ang trabaho nito sa kanya. And yes, hindi niya naisip na ganito pala kasaya ang mararamdaman niya. For God's sake, they're doing it on a standing ovation. Her back sliding against the wall. They would mind right now. Ang mahalaga ay ang nasa isip nila ng mga oras na yon, ang init at saya na kanilang nalalasap. Sweetheart, it feels so good being beside you and I just can't get enough. Rinig niyang daing ni Sandro. Wala pa rin itong kapaguran sa ginagawa. Ilang minuto pa rin na nakalipas bago niya nararamdaman na natapos na rin ito. Akala niya ay humupa na ang galit na nararamdaman nito ngunit hindi pa pala. Dahan-dahan siya nitong ibinaba at umarangkada na naman. Both of them face in the mirror. Nagpatiano na lang din siya nang inilagay nito ang kanan niyang paa sa nakasaradong bowl. Her face hits up as he lovingly stared at her in the mirror. They never break eye contact even when he started kissing her back. Napaliyad siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanya. Marahang humahago doon. Taas, baba, waring nanunodyo. He bites her lower lip when he teases her, making her sound seductively, and it ignited him. He made his way, still both of their eyes on the mirror. Kita nila ang pananabik at kasiyahan sa mukha nila. Naikuyom niya ang kamao na marahas na nagtrabaho ang asawa sa kanya. Gracious! Him being rough on her made her fury even more. She likes it. Panay ang bulong niya. You like it, sweetheart? Me? Being beside you? He asked. His voice sounded like a wondered. Naramdaman din niya ang halikan nito ang kanyang batok at leeg. Sandro, sweetheart! Hibang niyang sigaw ng maging mabilis ang ginagawa sa kanya. Nagulat pa siya na bigla na lang nitong sundukin ng tile sa banyo. Akala niya, galit ito. But all she could see was him, ignited by fire and earthly lost as he pounded her from beside. Nakita niyang may dugo nang umaagos mula sa kamay nito ngunit wala pa rin itong umpay sa ginagawa sa kanya. Siya man din ay ayaw niya itong tumigil lalo pat nararamdaman na niyang malapit na siyang magtagumpay sa buhay. And together, they stepped the dance that only the two of them knew. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga hita at binti kaya napapikit siya kay Sandro. She heard him chuckled. Pinaningkitan niya ito ng mata, lalo nang maalala ang ginawa nito. Why he'd punch the wall?
Hahampasin na sana niya ito ngunit saglit itong lumayo sa kanya. He saw him holding a towel. Lumapit ito sa kanya at pinunasan siya ng pawis hanggang sa kanyang mga binti. Hindi siya makahuma sa ginawa nito. He always do it every time. Nakasunod lang ang tingin niya sa bawat itong ginagawa. No! Tanggi niya ng akma itong magbabanlaw sa kanya. Tinimpla muna nito ang temperatura ng shower bago siya nilapitan. Your wounds! Bulong niya. After you, sweetheart. Hindi na siya kumontra pa. Matigas din ang ulo nito. Ano ba kasi ang pumasok sa utak mo at sinuntok mo ang pader? Angil niya rito. Ang saya ko kasi. Ngisi nito. Napanganga siya and it was a mistake because he started devouring and kissing her body again. Mabuti na lang at hindi na ito naulit pa. Hihirit pa sana ito pagkatapos siya lagyan ng benda ang kamay ngunit nang ituro niya ang orasan at makita nitong hating gabi na pala ay hindi na nagpumilit pa. Nakontento na lang ito na nakayakap sa kanya.